Prof, nasurpresa ho ba kayo dito sa naging anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections? Oo, nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganong kadiin ang gagawin niya. Pero ako'y naniniwala na yung sinabi niya ay calibrated at talagang matagal na pinag-isipan kasi matagal nang hinihingi sa kanya na maging leader siya ng anti-Marcos bloc. Hindi ko sinasabing opposition dahil hindi ko maintindihan kung sino opposition ngayon dito sa bansang ito. Pero natutuwa ako at ginawa niya yung kanyang pananalita kahapon. Opo, yung timing, Prof, alam natin na nasa gitna po tayo ng yung pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na oo, medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo, pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun sa numero ng impeachment eh. Dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang pinaka klarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una, na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon, ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano. Pero ito, siya ay naging frontrunner para sa 2028. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Wala yung Vice President seal, wala yung flag ng Vice President. So, talagang purposely ginawa niya yun para ipakita sa taong bayan, ako yung ordinaryong sarang humaharap sa inyo. Hindi niya dinadala yung institusyon dito sa marumi at demolition na gagawin sa kanya. Pero, nagbigay siya ng hudyat sa mga congressman, hindi na lamang ako defendant, ako ay tatakbo sa 2028. Sa tingin ko, yun ang pinakamahalaga na mensahe niya dito sa magiging impeachment ng Vice Presidente. Magkakaroon ng pagbabago, Prof. Baga ngayon, kung ako'y isang kandidato o may planong tatakbo sa darating na eleksyon, ay baga mag-iisip na ako, magdadalawang isip na ako kung kokontra ako dito sa pangalawang Pangulo na nagdeklara na ng kanyang plano sa darating na eleksyon. Oo, alam mo, clearly binago niya yung terrain na gagalawan. So ang hinuhusgahan nyo, isang tatakbo sa pagka-presidente. At hindi lang naman yun tuon sa mga legislators, tuon rin yun sa mga stakeholders sa 2028. Talagang minarkahan niya yung lupa, no? Talagang madiin yung linya na linagay niya. At makikita natin doon na yung impact ng announcement niya buong araw kahapon hanggang sa Senate session, sa House session. Sa House session may tumulig sana. Sa Senado,
nag-suspend sila ng matagal, maraming pinag-uusapan yung ginawa ni Vice Presidente, no? Tama ba? Strategic ba? Sinagot niya lahat yon at klarado doon sa minention niya mga siyam na paghingi niya ng tawad. Clearly, yung siyam na yon, yun ang plataforma niyang titindigan. At clearly, sinabi niya yon, hindi mahalaga sa akin sirain niyo ang pangalan ko. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga Pilipino, kabataan. So, pag tiningnan mo yung 5 pahinang pahayag, meron siyang ina-address at pinapatungkulan kung inyo lamang pakikinggan at hindi isinasara o linalagyan ng bias ang inyong mga isip. Opo. At napansin mo rin po, Prof, ng bago, yung panimula niyang talumpati o pahayag, gumamit po siya ng isang Bible verse. Ano ba yung personal comment mo doon sa paggamit po niya ng Bible verse? Binanggit niya yung Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Oo, kasi alam mo nung umpisa pa yan, parang sinabi niya dun sa pahayag niya, unang buwan pa lang. Pero siguro nagkapag-usap kami dyan 2023 na nung sinabi niyang lahat na itinapon sa kanya. Ang kulang na lang itapon, di ba usually yung proverbial kitchen sink, tinapon na, paano kung itapon yung bahay. So, ako noon, parati kong sinasabi sa kanya, alam mo, hindi ka dumadaan dito kung hindi ka hinahanda. Ngayon, at nabigyan siya ng mahabang panahon para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Natutuwa ako at yung Proverbs 19:21 ay kanyang nasabi. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit siya ginaganito? Ginaganito siya, dinidemolish siya at de-demolish siya. Dahil sa 2028, dahil sa kagustuhan nila na sila ang magpatuloy, tauhan nila o sila mismo ang magpatuloy. Dahil na rin sa mga ginagawa nitong mga huling 4 na buwan. Masyado naman yung panggigipit ng ginagawa at pagpapabaya sa bansa. At kung maalala po natin, Prof, bago siya naging Vice Presidente, yung panahon pa lamang ng kanilang kampanya, yung unit team, kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang gusto talaga ng taong bayan, kung hindi ko nagkakamali, si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa. Giveaway lang itong si Vice President, kaya ganito ang nangyari. Tama yan, kaya hindi ko naiintindihan niyang si Yusek Castro, ayoko nang tawaging BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya. Binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo. Kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Yusek Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yon yung umikot siya on her own? Di ba naman yun garantiya na magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. So, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga
ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. So, itong ginawa ni Vice President Duterte, klarado naman yan kung ano talaga ang kasaysayan at kung paano ang desisyon na maging vice presidente siya. Marami nga nalungkot nung nag-decide siyang mag-slide down. Unang-una na dyan ang tatay niya. Pangalawa na dyan ang mga tao sa Davao. So, klarado yun. Huwag nating ibahin ang kasaysayan. At saka humingi na rin po siya ng apology ang pangalawang Pangulo. Ibig sabihin na admit niya na talagang baga kasalanan din niya na bakit na ganito si Presidente Bongbong Marcos Jr. yung naupo sa halip na sa kanya, which is yun nga yung boses ng taong bayan na dapat siya ang maupo pero nag-give way lamang po siya, Prof, dito sa nangyaring ito. Tama yun, Jade, no? Bihira sa isang politikong humihingi ng kapatawaran sa isang desisyon na nagawa ng ilang taon na. Pero nakita mo naman yung paghingi niya ng tawad, sequential. Nagsimula siya sa na humihiningi ko ang tulong nyo para ipanalo siya, si BBM. Pagkatapos series na yun, no? Patawarin nyo ako doon sa mga nangyari sa ating bansa. Magmula ng yung tinatawag na baha, doon sa pang-aabuso, doon sa pagtaas ng presyo, doon sa seguridad ng pagkain, doon sa kalusugan, 'di ba? Klarado na lahat ng kasalanan nitong administrasyon na ito, hiningi niya ang kapatawaran kasi nga hindi na nabuo yung unity. So kung titingnan mo yung pahayag niya, nagsimula siya dun sa role ng kanyang buhay, no, na yung weight ng responsibility at yung acknowledgement na peacefully ina-accept niya ang buhay niya ay hindi katulad ng iba.